Unang-una sa listahan ng mga aktibidad ng mga Pilipino ay ang magbabad at paglangoy sa mga beach. Ngunit kung minsan ang masayang bakasyon ay nauuwi sa malagim na trahedya dahil sa mga insidente ng pagkalunod. Sa datos ng DOH, 8 Pilipino umano ang namamatay sa pagkalunod araw-araw kung saan mga kabataan ang karaniwang nabibiktima. Ang ilang mga paraan upang makaiwas sa pagkalunod sa report ni Benj Bondo. Kung basaan at languyan ang usapan, ang Pilipinas hindi magpapaiwan. Dahil sa heograpiya pa lang, isa tayo sa mga lahing pinagpala dahil sa haba at lawak ng katubigang ating nasasakupan. Kaugnay nito, bahagi na ng ating hirit sa tag-init ang pagtatampisaw sa mga beach at resort na tunay nga namang kamangha-mangha at kaakit-akit. Ngunit sabi nga, walang pinipiling panahon ang disgrasya. Dahil ang elementong kalimitang tahimik at kalmado, maaari ring maging mitya ng peligro. Ayon sa Department of Health, 8 Pilipino ang namamatay sa pagkalunod araw-araw. Sa isang survey na isinagawa ng United Nations Children's Fund o UNICEF, ika-4 ito sa leading causes of death due to injury ng mga Pilipino kung saan ang kadalasang biktima, mga kabataan. Nakadaragdag rin sa mga estadistika ang mga biktima ng bahang dulot at mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga sasakyang pandagat. Kung titingnan, maituturing na malaking kabalintunaan ang senaryong ito para sa Pilipinas na isang kapuluang napalilibutan ng tubig. Kaya naman ang Department of Health naalarma na sa pagdami ng mga kaso ng pagkalunod. Kasunod nito, inilunsad ng ahensya ang development of the Philippines National Framework of Action on Drowning Prevention na magiging epektibo mula 2011 hanggang 2015. Pangunahing layunin nito ang pagtuturo ng water safety education sa mga Pilipino. Kabilang dito ang paggamit ng mga flotation device, first aid at basic survival swimming. Bukod dito, nananawagan rin ng ahensya lalo na sa mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak kapag nagsiswimming. Iwasan din ang paglangoy kapag busog o kaya'y nakainom. Tandaan rin na magkaiba ang paglangoy sa swimming pool at sa mga bukas na katubigan gaya ng ilog at dagat kung saan hindi tiyak ang lalim ng tubig sa mga ito at maaaring matangay ang sinuman ng malalakas na agos o alon. Ang tubig, mabuting kaibigan ngunit masamang kalaban. Nakabatay ito sa kung paano natin pakikisamahan ang elementong ito ng kalikasan. Kaya naman, pag-iingat at kahandaan ang dapat tandaan. Dahil lumutang o lumubog ka man, laging una dapat ang buhay at kaligtasan. Sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.